Kaya kumahan tayo po muli mag-aaral sa Tanang Panginoon dito po sa Santiago, chapter 4, verse 17. Tayo po natin tumayo bilang pagpinikalan sa Salita ng Diyos. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Okay. Pwede ng konti. Babain ko pa yung base sa konti. Hello. Pwede lang po. Yung number 16 na yung adjustment ng effect niya, nasa gitna ba? O baka naka-zero? Okay. Dito po sa Santiago 4, versikulo 17. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ulitin ko po sa tanang Panginoon, ang sabi po niya, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ulitin ko sa tanang Panginoon, tayo po manalangin. Panginoon, muli po sa oras po ito, ang kong hiling na kami po niyong gabayan sa aming pong pag-aaral ng salita. Agi po dalangin kayo po mag-usap, magbigay ng pangunawa sa puso at isipan ng bawat narito, ng bawat nakaririnig, at agi po dalangin na gamitin po niyo ngayon dito na mahalitan niyo kalooban sa oras ito. Maraming po salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po'y magsabi na. Amen. Tayo po'y makakapuna. Ito po ay isang salita ng Panginoon na sinasabi niya, kapag ang isang mabuting bagay na alam mong gawin, nasa iyong kapangyarihan gawin, pero hindi mo ito ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Ganun po. Hindi mo kailangan pala gumawa ka ng masama. Hindi mo kailangan gumawa mo ng aksyon. Dito, wala ka palang aksyon, nagkakasala ka lang. Dahil kung tayo ngayon ay nasa gabay ng pag-ibig ng Diyos. We are in the Spirit of God na ginagabayan tayo, nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Dahil tayo nabubuhay sa biyaya, dapat nakikita sa buhay ang pagiging biyaya ng ating mga gawa. Dapat po nandun po yung ating pagtugon o sabihin natin in response sa bilang tugon sa kabutihan na ating tinatanggap. Sabi nga po na sa ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sinamang sa kanya ay sa mga palataya, hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung naintindihan po natin lubos ito, makikita mo kung sino ka ngayon sa harapan ng Diyos. Makikita mo, you are special. Kaya lang sabi nga po, sino yung special? Ang special ay yun lamang tumugon sa Diyos. Kaya sabi niya, ang sino mang sa kanya ay sumampalataya. Ibig sabihin, ang sino mang sa kanya ay sumunod, tumilala, pinarangalan ng Diyos sa buhay niya, siya lamang ang tatanggap na sinasabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahabot kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino tatanggap ng biyaya? Yung mga may pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Na si Jesus ay namatay para sa iyo. Hindi ka na po kailangan magsikap pa to be special. Hindi ka na kailangan sabihin mo, sino ba ako? Ginawa ka na pong special ng Panginoon. Tayo nandito sa simbahan, tayo naniniwala, lahat ng nandito ay lumapit sa Diyos at kinilala ang kabutihan ng Diyos, kaya po tayo nandito. At tayo kabilang doon sa itinaas ng Panginoon. We are special. Special na po tayo. Kaya huwag na kayong maghanap ng ibang lugar o ibang tao na pupuntahan ninyo para lamang kayo kilalanin kung sino kayo. Wala po tayong value sa ibang tao. We are nothing. Kung wala kang pakinabang sa kanila, wala kang influensya sa kanila, sa kanilang ginagawa, itarpuhin kanila na parang talagang nobody ang magiging trato nila sa iyo. Pero kapag ikaw magkapakinabang sa kanila, they will make you special. Pero sa atin po, ito po sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi lamang sa mga taong
naging mabuti sa atin. Kung hindi, ang gusto kong una makita natin, yung tunay na nagbigay ng kahalaga sa buhay natin. Kung hindi ang Panginoong Yesus. Siya ay namatay para sa atin. Sabi nga, tayo binili ng Panginoon. Dati sa our value. Yun na po yung halaga natin. Kapag nagharap ka ng iba, ibig sabihin, iniiwan mo ang value binigay siya ni Kristo at ngayon, humaharap ka ng ibang pagpapahalaga sa ibang tao na napakababa lamang at walang halaga sa katotohanan. Kaya ang relasyon mo sa Diyos kapag nasira, pasisira din ang pangako ng Diyos para sa iyo. Kung kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos, papaano natin ito tatanamin? Kaya nga sabi ko, ang mabuting gawa, ang mabuting tinanggap na biyaya natin, dapat magkaroon tayo ng sinasabay natin love and appreciation. At marunong kang tubuan ng pagkilala ng pag-ibig sa Diyos, sa Kanyang ginawa sa iyo. At ngayon, bilang pagkilala mo, anong gagawin mo? Tinatawag natin doon yung ating expression or works of appreciation. Anong gagawin mo? Kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano yung gusto ng Panginoong Yesus sa iyo, gawin mo. Dahil ang buhay mo ibinigay, parang nirestore ka. O sabihin natin, binigyan ka ng buhay na wala hanggan ng Panginoon. Ano bang pwede mong ibayad sa Kanya? Natatapatan mo, wala kang pwede ibayad sa Kanya. Pwede pasalamatan mo lang siya sa pwede mong gawin. Ang ating pwede gawin ay napakaliit. Pero kapag ginagawa natin ito na may pag-ibig, pagkilala sa mabuting gawa ng Diyos, that is enough. Sapat na yun sa Diyos. Ikaw ay pararangalan ng Diyos sa iyong ginagawa. Dahil hindi naman, sabi ko nga, hindi naman naghahanap ng Diyos ng mga bagay na wala sa iyo. Hindi siya naghahanap ng mga bagay na higit sa iyong makakaya. Kung anumang meron ka, yun lang hinahanap ng Panginoon. Kaya sabi ko, huwag tayong magkumperahan kung ano pwede gawin ng bawat isa. Kaloob yan ng Diyos, hindi natin yan gawa-gawa. Ang Diyos na naglagay niya. Kaya ang hinahanap ng Diyos, yung nilagay niya sa iyo. Anong gift, anong strength, talent, skill, na meron ka, yan ang pagkahandog mo sa Diyos, ipaglingkod mo sa ating Panginoon. Tayo po'y nabubuhay dapat sa buhay na pasasalamat lagi. Tayo ang ating dapat gininga, ang ating aksyon, ang ating buhay. Nandun lagi ang pasasalamat sa Diyos. Dahil tayo ngayon hindi na nabubuhay sa kanino man at sa anumang dahilan, kundi si Kristo ang naging dahilan at pinanggalingan ng lahat ng biyaya kung bakit tayo ngayon umiiral at nakakagawa. Sa Kanya po lahat yan. Ang gawin mo lamang doon, ano bang pwede mong gawin? Kaya nga sabi niya, kung alam mong gawin ang isang mabuting bagay, nasa iyong, ang ibig na pong sabihin dito, nasa iyong power, ang pangangailangan na dapat kang gumawa, kumilos. Huwag mong ito ipang walang bahala. Kahit po yung, ano mo yung kapag pinapawalang bahala natin na pwede natin gawin. Sabi nga ng Bible, kasalanan mo yun. Sa totoo lang, yun ay pagkahulugan no na hindi pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Siya nga namatay para sa atin. Katawang tao para lamang tubusin tayo na siya makapos sa krus. At ngayon, ano kailangan mong gawin? Madalas natin marinig. Siya'y namatay para sa atin upang tayo mabuhay para sa Kanya. So tayo ngayon na magsisilbing kamay, paa, bibig ng Panginoon. Kung ano man ang kailangan, kung si Kristo'y narito, ano kaya ang gagawin niya sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, o kanino man. Kung ano ang alam mong gustong gawin ng Panginoon kapag siya'y narito, kung ano ang kalooban niya, dapat yun ang ating gagawin bilang pagkilala sa naging kaputihan, pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po sabi niya, magkakasala kayo kapag hindi natin ito ginagawa. Alam po ba ninyo, ang buhay ng tao ay nagiging, sabihin natin, ang value sa harapan ng Diyos. Pinapakita natin na tayo'y totoo at karapat-dapat sa halagang ibinigay sa atin kapag nakikita sa buhay natin yung gawang pasasalamat. Kapag tayo marunong mag-appreciate sa mga bagay na mabubuti,
At alam natin itong ibalik ang kabutihan bilang pagkilala. Hindi mo tapatan, hindi na kung ano kaya mo nga, sabi nga eh. Ay binabalik mo, ginagawa mo. Alam mo ba niyo, lalong nakakaroon ng yung ating pong pag-ibig sa bawat isa, lalong itong nagiging matingkad at nagiging dalisay dahil nandun yung pagkakaisa, pagdadamayan, pagtutulungan, kung ano man po ang pwede natin gawin. Kapag ginagawa natin yan, nakikita, it makes our life perfect. Nagiging perfect na po ang buhay natin kapag ganun ang buhay. Ano ang halaga ng buhay kapag wala nang natutuwa sa iyo? Ewan ko. Ano? Dapat nga sa buhay na bawat isa, natutuwa ba yung mga kapatid? Natutuwa ba yung pamilya? Natutuwa ba yung mga kakilala? O kapag nagkikita ka, wala silang kagalakan, makikita ka. Bakit? Kasi wala kang attachment na iaabot sa kanila. Wala kang appreciation. Tandaan natin, kung hindi man sila nakakagawa ng mabuti sa iyo, tandaan natin, ito'y gagawin mo hindi para sa kanila, kung hindi para sa Diyos na tumubos sa iyo. Huwag ka na maghintay ng pagganti sa iyo. Yan mo kasi bayad na eh. Binayaran ng lahat ang pwede mong gawin. Sobra-sobra pa. Kaya nga po, ito dapat natin maintindihan. That God gave us everything. Lahat ng opportunity, lahat binibigay ng Diyos. Lahat ng, kahit po sabi nga, tandaan po natin, kahit ipagtalo mo pa ang buhay mo, kulang pa yan sa kabutihang ginawa sa iyo ng Panginoon. Lalo na kung i-imagine mo, yun lamang biyaya na naghihintay sa iyo sa kabilang buhay. Hindi mo na kayang tarukin o unawain ang kadakilaan nito o sasabihin ko. Napakalaki ng mga bagay na naghihintay sa akin, higit sa value ng buhay meron ako. Pero salamat kay Kristo. Our life becomes precious and special dahil si Kristo namatay para sa atin. Kaya ulitin ko, kung tayo man ay gagawa ng mabuti, hindi ito dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos. Na siya tumubos at minahal niya ang lahat ng tao at gusto niya tayong maging galuyan, maging expression ng kabutihan sa iba. Amen ko ba? Dapat po maintindihan natin, meron tayo Diyos na pinaglilingkuran na napakabuti na hindi natin kayang tapatan sa kanyang kabutihan. Alam mo ba niyo, ang kabutihan pwede natin gawin ay nagpapabago sa buhay ng marami. Kaya hindi natin namamalayan. Marami pong nangyayari sa buhay kung minsan hindi natin nakikita. Pero meron po yan sigurado. Tungkulin natin, o kapag tayo gumagawa ng mabuti, lagi natin isipin, hindi ko ginagawa to receive a reward, recognition, appreciation. Ginagawa ko dahil gusto ko pasalamatan ng Diyos na umibig at tumubos sa akin. Period. At ngayon ko, kung meron ibabalik, kung sila hindi marunong mag-appreciate, tandaan nyo, may double reward ka dun sa langit. May masigit na naghihintay sa iyo sa langit. Hindi po mawawalan ng saysay. Ang ating pasasalamat ay binibigay sa Diyos. Kahit na yun ay utang na loob natin sa Diyos, ang Diyos naman sagana at kung magpala, utang na loob mo na nga, pagpapalain ka pa. Sino ba sa atin dito ang nagbayad, binibigyan ka ng pasasalamat sa utang na loob at tapos ginantihan mo pa ng mas malaki? Wala. Pero ang Diyos, gano'n siya. Pasalamatan mo lang siya. Nagbibigay pa sobra-sobra. Sa lahat, lagi tayo nakatingin sa Diyos. Kaya natin ang mga tao ayaw kumilala ng kabutihan na tinatanggap nila, basta gawin natin kung anong dapat at kausap natin ng Panginoon. Siya magpapala at patuloy na gagabay sa buhay ko natin. Ang pinakamasa, kung tayo man bilang mga Kristiyano, sabi niya, ang hindi gumagawa, at sabi niya dito sa verse 17 na ulitin ko lang,
Ang nakakaalam na mabuti na dapat niya gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ibig sabihin tayo rin po mismo, kapag may ginagawang mabuti ng ating kapwa, sino man siya, alam ko ba ninyo, kahit na pasalamat pa yung ginawa sa iyo, dapat ka rin magpasalamat sa Diyos. Huwag mo sabihin, dapat akong tumanggap dito. Wala tayong karapatan magsabi na dapat ka tumanggap. Lalo ka nagkakasala kapag hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin para sa Diyos. Alam mo, sabihin yung maliit na gawa mo at sasabihin mo, dapat nga ako tumanggap ng ganito sa Kanya. Ibabalik sa iyo ng Diyos, kumusta ako sa buhay mo? Gaano mo pinasalamatan ng Diyos sa buhay mo? Tandaan natin, tungkulin natin ang gumawa ng mabuti. Tungkulin natin ang gumawa ng magandang bagay sa iba. Pero wala tayo sabihin natin sa karapatan, magsabi, kailangan kong tumanggap ng katimpala o pasasalamat sa iyo. Alam mo, naghihintay tayo, sabihin natin, as a human being, bilang pag-ibig ang inilabas natin, ang gusto natin din pag-ibig. It's not the reward of anything, kundi yung kanilang pagkilala sa iyo bilang isang taong umiibig sa kanila. Alam niyo, kung minsan, naranasan ko, marami yung naman ko akong naranasan. Kapag ang mga tao na sabihin natin, na biyayaan, sabihin natin, na tulungan, even a small token of appreciation, isang darating o may bibigay, sabi ko sa akin sarili, hindi niya alam kung anong bibigay niya. Pero I appreciate it very much. Kahit anong binigay, dahil alam ko, yun lang ang kayang gawin, yun lang ang kakayanan, hindi dahil binabayaran ako, o hindi dahil bilang tanda ng pasasalamat niya sa akin, ako'y napapasalamat sa Diyos. Bakit? Ako'y natutuwa. Nakapag-bless pala ako ng tao na may katuwaan. Yun lang ang pinaka-reward natin, that we were able to bless other people na marunong tubukan ng pag-ibig sa puso. Yun ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag tayo nagtanim, nawa ito, maitubo natin sa kanila at mananatili sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kapag ang tao'y marunong, tandaan niyo, kapag ang tao'y marunong mag-appreciate, kapag tinamnan mo siya at nakita mo ang balik sa iyo, meron siyang appreciation, alam niyo, darating ang araw, bibigyan din siya ng pagkakataon ng Diyos na gawin niya at higit pa sa ginawa sa kanya, gagawin din niya sa iba. Kasi yun ang tinanggap niya. Itinanim niya sa puso niya, maghintay ka ng panahon, tutubo yan at magbubunga din sa iba. Tandaan ninyo, para po bang yung bata, ang batang lumalaki, na marunong, yung malambing na bata. Bakit malambing ang bata? Kasi malambing ang mga nag-aalaga sa kanya. Automatic po yan. Hindi pwede maging malambing ang bata na hindi malambing ang nag-aalaga sa kanya. So, ganun din po tayo. Nagiging daluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos at sila rin magiging daluyan ng pag-ibig para sa iba. Ganun po. Meron pong isang salita ang Panginoon pagdating po sa appreciation o sabihin natin na kapag tayo ginagawa ng mabuti, mag-ingat po tayo sa mga pwede natin gawin. Gusto ko lang balikan yung sa Kawikaan. Sa Kawikaan, chapter 17, verse 13, ang sabi niya, kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Ulitin ko pong sinabi ng Bible. Ang salita ng Panginoon, sabi niya, kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. So ito po isang warning sa atin. Kapag ang tao pala ginawan ka ng mabuti, mag-ingat ka na huwag kang gagawa ng anumang hindi mabuti sa buhay niya. O ikakasama niya. Alam ko ba niyo, kapag ginawan ka ng mabuti, kapag kasi ginawan ka ng mabuti, unang-una,
Mag-iingat ka sa salita. Sa salita pa lang dyan po magsisimula. Pag lumabas ang isang hindi maganda, ang susunod yan, action na. At dito may hatol ng Diyos. Dito po may hatol ng Panginoon. Kapag palaan, ginawan ka ng mabuti at kinantihan mo ng masama, ang masamang bagay sa buhay ay di mawawala. Kapag sinabi niya dito, ang talagang sinasabi po nito, sa pamilya mo pa. Magdadaloy, magre-reflect sa pamilya mo. Kapag ginawan ka ng mabuti, kinantihan mo ng masama, sa pamilya mo, hindi mawawala ang sumpa. So mag-ingat po tayo. Kaya, bago mo gawin, bakit mo ginawa? Ibig sabihin, wala kang pagkilala sa mabuting ginawa. Wala kang pag-ibig. Mahirap pang sabihin, pero pag ganito na ang punto, ang espiritu ng katrayduran, espiritu ng pagiging sabihin natin ng pagkahudas, sabihin natin, pwede pong mangyari. Hindi ko sinasabing nasa sa iyo ang espiritu ni Judas, kasi sinasabi ko, na-influensyahan ka ng espiritu ni Judas. Pagkatapos gumawa ng maraming kabutihan at himala ang Diyos sa buhay niya, wala siyang pakialam. Ang sarili pa rin niyang iniisip niya, paano ko makikinabang sa taong ito? Kaya ibinenta niya ang Panginoon. To the point of binibenta ang Diyos. Kasi hindi niya kinalala ang Diyos. Ako'y naniniwala hindi niya kinalala si Jesus bilang totoong Diyos. Natatakot siya katalang kinalala niya. Pero wala siyang pakialam. Pagkatapos magpakita ng kabutihan, maraming himala ang Diyos, maraming karunungan, pinakita ang Diyos sa kanila. Kahit sila, kasama siya sa 12, siya lamang ang hindi nagkaroon ng appreciation sa Panginoon. Kasi when you appreciate ang mga mabuting bagay, mga dakilang bagay, doon nabubuksan ang puso at isipan mo. O anong gagawin mo maganda? Hindi gagawin masama, anong gagawin mo maganda to the point of sacrificing oneself para lamang may magawa ka. Ito po yung mabuting may appreciation eh. Kapag marunong ka magpasalamat, alam mo ba niyo, ang taong marunong magpasalamat, pwede siya umantong kahit ipagtanggol ka niya, buhay yung nakataya, gagawin niya. Kasi meron siyang appreciation eh. Meron siyang pasasalamat. Inibig niya ang iyong ginawa sa buhay niya. At ngayon pinapasalamatan niya. At hindi niya alam ang gagawin niya. Kung kailangan mo ng suporta, sabihin natin, kung gusto kanyang politika, gusto mo mag-bodyguard, sabi niya, ako'y magbabodyguard sa'yo. At nasa loob mo, kahit kamatayan, susunod ako, papagtanggol lang kita. That is appreciation sa mabuting ginawa. At ito po yung dapat na makita sa atin. Yung appreciation, kung talagang ina-appreciate natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, na nagbibigay sa iyo ng halaga, naghihintay sa iyo ng pamana ng Diyos sa langit, anong gagawin mo? Ipaglilingkod mo ba ang buhay mo o sabihin na lamang natin, gagawin ko ang malinis na paraan sa pamumuhay bilang pasasalamat ko sa Diyos. Hindi ko nagagawin ang mga dati kong ginagawang illegal, hindi ko nagagawin ang mga bagay na pandaraya, magsisinungaling, nasasabihin mo, ito yung the best. Third best lang pala. Ano? Ito po'y napakamura, binoblihan mo na ng presyo mahigit. Ano? Para bang kapag nagiging self-centered ka na, ibig sabihin kapag ganun ang ugali mo, mas mahal, hindi mo talaga tunay lang pinahalagahan. Walang tunay na pagpapahalaga. Tandaan po natin si Pedro. Nung si Pedro ay nasa lupa pa, nung una, sabi niya, gagawin ko over my dead body. Over my dead body. Pero lumating ang punto, tumakbo siya. Dahil mahina pa siya, meron pa siya konting duda. Pero nung ang Panginoon ay
nang sinabi ng Diyos, Pedro, kapag bumalik ka na, sinabi kasi ng Panginoon, 3 beses mo ako tatakwin. Pero sinabi niya, Pedro, kapag nagbalik ka na, huwag mo kalimutan ng iyong mga kapatid. Ito yung nagbigay ng lakas at tapang kay Pedro na sabihin niya, bago ko pa ginawa, binanggit na ng Diyos, sinabi na niya na ako'y pinapatawad niya. At sa kanyang pagpapatawad, ang hinihintay, ang gusto niyang gawin ko, hilahin ko pabalik ang aking mga kapatid. Kasi lahat sila, si takbuhan maliban sa mga ilang-ilang. Si John, hindi sa tamakbo, alam ko. Kapasal John. Ewan ko kung sino pa. Pero nag-scatter sila. Nung makita niya, ang sabi nga niya, kahit buhay ko, talagang binigay niya talaga niya. Dahil sa history, ang sabi ng mga historian, nang siya ipapako sa krus, ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat mapako sa krus tulad ng aking Panginoon. Ipako niyo ako na nakatiwarik. So, pinako siya, nakatiwarik. Pero nung una, tumatakbo. Ngayon, nag-request pa. Paano siya ipapako? So, tayo rin po dapat sa appreciation natin, kapag tayo marunong mag-appreciate, huwag nating mga bagay na, alam mo ba nyo, maraming tao kasi na-encounter. Instead of appreciating, instead na magpasalamat at kilalanin ng mabuting gawa dahil sa pag-ibig mo kay Kristo, nasa isip nila, ano kaya gagawin ko para matagdagan pa ang mga kinabang pwede kong kunin. Kung minsan may lalapit, kahit hindi totoo, maraming dahilan. Alam mo naman kung totoo hindi. Siyempre, meron naman ng Espiritu. Pero napansin ko, meron din mga tao na doon. Pero sabi ko, nasa Lord na yan. Hindi ko na yan hawak. At I mean, hindi ako hahatol. Tanda natin, bawal ang humatol. Kasi hindi mo rin alam kung nasa buhay nila kung bakit sila ganoon. Baka meron din sila problema na hindi mo alam. So never judge. Ingat lang po. Kahit na meron tayo nakikita mga negative, ingat pa rin tayo. Na baka kung tayo nasa lugar nila, baka mas masahol pa tayo. So isa yan sa mga bagay na tinuturuan ko ang aking sarili. Kung nakikita mo man sa maling bagay, hindi tayo may karapatang maghatol. Umalalay lang. At gawa, ang Diyos ang bahala. Ang sinasabi ko sa sarili ko, iba yung katayuan ko, iba yung katayuan nila. Baka kung ako nandun, sabi ko, baka ganoon din ako. O kaya mas masahol pa. So, it's better na gawin mo lamang ang alam mong tama para sa pangalan ng Panginoon. Ang Diyos pa rin naman ang kausap mo. Bilang pagtugon, pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi kapag hindi gano'n ginawa mo, kakulangan din ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Kapag wala tayong allowance, at wala tayong haluwagan sa iba, masyado tayo legalistic, masyado tayo kung anuman sobra. Okay. Ang Diyos nga, napakahaba ng pisig na sa atin. Sino ba nakaranas sa atin dito na nahiya ka na lumapit sa Diyos para humingi ng tawad? Nasubukan na ba ninyo yun? Kung kayo, hindi pa ako nasubukan ko na. Nahiya ka na humarap sa Diyos. Dahil sa mga, parang bang sinasabi mo, parang paulit-ulit ko lang. Simple ko yan. Pero ang Diyos, nandyan, di ka naman niya pinapatulan, naghihintay na magising ka sa katotohanan na mahal ka pa rin niya. At alam niya, siya nakakaalam kung paano ka niya baguhin at paano ka magbabago. Pero He will not judge you kung ano nakikita mo. Siya yung mahahatol kung nakikita niya siya hinaharap. Patagin yung verse niya. Pero kahit alam pa ng Diyos na magiging pasaway ka sa bandang dulo, pero hindi pa rin magbabago ang biyaya
at ang ng Diyos sa buhay mo, sa araw-araw. Nandun pa rin. Binubuhos niya. Kaya nga po nasabi ko, pagdating ng araw, kapag tayo haharap ng sa hukuman ng Diyos, at bubuksan ng mga aklat sa harapan natin, kung anong buhay meron ka, anong ginawa mo, anong ginawa ng Diyos. Kapag ikaw ay dinala sa impyerno, isa lamang ang magiging punto. Lahat kasalanan mo. Kasi wala kang pagkilala sa Diyos sa kanyang kabutihan. Ginawa niya ang lahat na dapat niyang gawin, even more sa kailangan. Higit pa sa pangangailangan. Higit pa. Ilang beses kanya binigyan ng pagkakataon. Makikita mo lahat yan. Mga maaaring, maraming beses kanyang binigyan ng pagkakataon. Pero nakikita sa buhay mo, ikaw mismo ang umayaw sa kaputihan, pag-ibig ng Diyos. Mas pinili mo, mahalin mo yung sarili, bigyan ng karangalan ng iyong sarili, hindi pagpaparangal sa nagbigay ng buhay at kaligtasan at umibig sa iyo. Ito po yung tandaan po natin. Ito yung mararanasan natin. So ngayon pa, matuto na tayo mag-appreciate. Kasi yan po talaga ang buhay natin. Ang pag-ibig, ang sa dapat maghari sa buhay po natin. Ang manguna sa atin. Alam niyo, kung minsan ako'y nasasaktan para sabihin natin tawag natin dito. Hindi naman nasasaktan dahil masama. Ako nasasaktan dahil sa kabila ng kahirapan makikita mo yung kanilang kabutihan. Kanto sila kahirap, pero yung mabuti, nagsasakripisya sila. Bakit? Kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buhay nila, yun na nag-ahari sa kanila. In spite na meron silang kahirapan at kakulangan, pero makita mo yung kanilang agalakan na gumawa, magpala. Pero sila mismo ang laki ng kakulangan. Pero ginagawa nila. Pero alam nyo, pagdating ng araw, sabi nga, more than what is expected, mapapahiya ka sa laki ng galipala bibigay siya ng Diyos. Ito naman po ang Diyos. Lagi natin, yan po prinsipyo ng Bible. Para, ginamit ko lang po yung salitang mapapahiya. Kung talagang susunod mo, malulula ka. Pero gusto ko rin sabihin, gamitin yung mapapahiya ka. Na hindi mo pinipag malaki ang mga ginawa mo sa gantimpalang ibibigay sa ng Diyos pagdating ng araw. Kaya ito dapat maging kalakasan din po natin. Maging buhay, kalakasan natin kung bakit natin ginagawa. Lubos na nagmamahal ng Diyos at hindi siya kailanman magkukulang sa gagawin niya para sa iyo. Maaring ngayon, makakaranas ka. Pero ang mahalaga, hindi ang buhay ngayon. Ang mahalaga kung ano lamang ang gagawin mo ngayon dahil may naghihintay na bibigay sa iyo ang Panginoon na pangwalang hanggang buhay sa kabilang buhay. Amen? Palapahan natin ang Panginoon. Nagkaroon ang buhay po ang mahalaga. Kung gusto niya ng reward ngayon, sabi ko, naku, sabi naman ng Bible, wala kang tatanggapin sa kabila. Kaya huwag kayong manghina ng blessing dito. Nga, sa ginawa mo, naghihintay ka ng kapalit. Huwag ka maghintay ng kapalit. Purihin mo ang Diyos. Binigyan ka ng lakas at kakainan, magawa mo yun. Nakakapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian pagkatapos. Sumunod ka lang sa totoo lang. Sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Pero nagbigay ng karunungan, kalakasan at pagkakataon, ang Diyos pa rin. Kaya nga, wala tayong dapat talagang sabihin lagi, kundi pasalamatan ang Diyos sa lahat ng mabubuting nangyayari sa buhay natin. Amen? Sa lahat ng biyaya, pasalamatan natin ang Diyos. Sa mga karanasan, masama man o mabuti, may lesson na tinuturo ang buhay. Pero nandiyan ang Diyos, nakaantabay naman, nakaalalay sa atin lagi. Amen? So, aling sa katotohanan, masikip man tanggapin, guminsan, mas marami tayong natututuhan sa mga bad experiences kaysa sa good experiences. Mas marami ka natututuhan sa buhay. Pag-aaral kasi talaga ang buhay. Pag-aaral. Wala tayong paggawa. Pero pagdating ng araw, pagdating sa kabilang buhay,
Pag nagkikwentuhan tayo, tama na. Kung ano naging hirap, tama na lang yan. Hindi mo karanasan natin para ba tayo mga war veteran ng World War II? Makinig kayo sa mga World War II veterans pag nagkwentuhan. Nagbibidahan pa. Hindi naman nila sinabi ka, hirap-hirap. Hindi. Kasi sila bide. Nagpasan nila eh. Sila yung naging hero. Pero hindi naman nila, kumisan, hindi naman sila nabigyan ng mga recognition sa lupa. Pero nakakaintindihan sila kung ano yung laban. Pero ang Diyos pagdating sa kabila, lahat yan may kalapat na katimpala ng Diyos. Amen. So kaya nga po ngayon, kung iyakan sa langit, tawa na lang. Amen. Kaya nga, sino naman ang kaya pinakamayaman? Ang pinakamayamang magmahal, siya mas mayaman sa langit. Kasi kung totoo kang mayaman sa pagmamahal, mas mayaman ka gumawa, manghipo ng tao sa kanilang pagbabago, tumulong sa kapwa, maging inspirasyon ng iba. Kakaiba. So, yun. Kayo mo ba'y ang isa na dapat nating matutuhan sa buhay, kung ikaw ay lumalakad sa tamang landas, kung ikaw ay lumalakad sa tamang landas, at naintindihan mo talaga, ang kamatayan hindi mo kinakatakutan. Lagi natin isipin yan, hindi ko dapat katakutan. Bakit ako natatakot? Ibig sabihin, may problema ka. Pero kapag naintindihan mo, every day is an opportunity. May binigay siya ng Diyos. Opportunity yan. Kaya, ang gusto mo lang naman gawin, lumakad ng maayos para sa Diyos. Gawin ang dapat mong gawin habang binibigyan tayo ng opportunity na makagawa para sa Diyos. Kasi dapat buhay isa ng opportunity para makapagbigay ng pagbabago sa buhay mo, pagbigay ng pagbabago sa mahal mo sa buhay, pagbigay ng pagbabago sa iba, at pagkakataon na makagawa ka pa, makapaglingkod ka sa Diyos. Yeah, we should grab the opportunity and appreciate every day. Dapat natin laging pasalamatan at ng Diyos kung binigyan ka ng bagong araw na makagawa. Tandaan po natin sa prinsipyo ng Bible, pagdating sa mga gawa, hindi tayo nire-reward ng Diyos kapag tayo gumagawa sa ating mga pamilya, sa ating mga kamag-anak. Binibigyan tayo ng reward kasi expected yun eh. Ina-expect ng Diyos na gumawa ka ng mabuti. Maging mabuti ka sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anak. Pero nagkakaroon ka naman ng special o meron kang reward kapag sa ibang tao ka gumawa ng mabuti. Kapag hindi ka naging mabuti sa iyong pamilya, sa iyong anak, takot sa iyo, sumain ano. Parang sabihin natin, ano yan, hindi normal. Ang normal talaga maging mabuti ka sa kanila. Pero hindi normal na maging mabuti ka sa iba, malibang Kristiyano ka. At dito gumagawa ang Diyos kung paano siya mag-reward naman pagkatapos. So sabi nga, huwag kayong gumawa, huwag kayong sa pamilya lang, sa pagkanak lang. Kasi mga hentil, ganun din eh. Mga unbeliever, kahit sino man, ganun sila eh. Pag pamilya, ibang usapan. Sa ibang tao, yun mo makikita kaibahan ng tunay na Kristiyano at saka ng hindi Kristiyano. Kaya mga hentil. So, ano na po bang oras? 11:10. So, so gusto ko muna, umawit muna tayo, gusto ko muna gusto ko muna umawit muna ng mga ilang awit kasi gusto Micah, wala mo nang umamit. Si Operada, ang tumugtog, kaya mo naman.
Mga ito yung mga instant lamang ito, no? Si Big Boy, ang mag-drums. Mga gamitin natin yung iba. Para ma-appreciate natin yung mga biglaang ano. Sino yung nag-bass kita kanina? O si Vilma. Halika Vilma. Ikaw ang bass guitar. Gusto ko bago lahat ng tatayo naman. Para Vilma, halika. Ito yung sinatawag natin walang practice. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Tumawag sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord. Come on, church. Hallelujah. Your mercy never fails me.
Sige po, isa pa, come on, church.
Ika'y tapat sa habang buhay. Mabuti o Diyos. Ika'y mabuti at magkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti at Palakpakan natin ang Panginoon. Pero, pwede natin ito. Hello mo. So tayo po yung mga araw po na. So, tingnan mo niyo yung awitin. Sabi niya, awitin ko kabutihan ng Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi siya nagbabago, lagi siya gumagawa ng mabuti sa atin. Sana awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ano po niyo, ang awit ng Kristiyano, hindi po awit sa bibig lamang. Awit siya sa kanyang buhay. Kaya ang tunay ng maawit, nagpapasalamat sa Diyos, hindi nakikita sa bibig. Makikita sa kanyang kilos, sa kanyang mga gawa. At ito ang dapat po natin nagdinihan ng mabuti. Meron naman po akong gusto nilagdag na talata. Dito po sa John 1:12. Pasahin ko na po siguro sa verse 10. Tama. Sabi niya, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ito na lumika sa pamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya sa English po, mas maganda po yun kasi yung mga translation, Tagalog lang ito. At marami pong translation na sabi niya, and all who received Him, He gave them the power to become the children of God. Sabi niya, binigyan niya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. At sa Kanya na sumampalataya o nakipag-isa sa Kanya, ay binigyan niya ng kakayanan
o kapangyarihang maging anak ng Diyos. Sino ba ang anak ng Diyos? Alam naman po natin, ang tunay na anak ay ang ating Panginoon Jesus. And He gave us the power to become the children of God. Ibig sabihin, kung ano ang nagagawa ng anak, dapat nagre-reflect sa atin. Dahil kaya na natin gawin na maging reflection, na kaya natin gawin na maging kalarawan, maging larawan o maging ilaw na reflection ni Kristo dahil tayo nakipag-isa sa Kanya. So, He gave us the power to become the children of God. So, nasa sayo. At ito, ang awiting ito na dapat natin maintindihan. Yun ang isang reflection ng pagiging anak ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay, hindi tayo, para bang, naisip ko yung mga bata, hindi naman kailangan mag-practice ka muna dito para makatugtog ka. Matabi, nag-ibig mo sabihin, buhay na nila ang tumugtog. Kaya kapag tinawag mo, normal na sa kanila ang tumugtog. Kasi that is their normal life. Ang tumugtog, gumamit. Dahil din po bilang mga anak ng Diyos, it is normal also dapat sa atin na makita kabutihan ng puso natin sa atin. Unang-una sa pasasalamat sa Diyos. Tandaan natin, our value ay wala sa ating mga sarili. Nasa Kanya na tumubos sa atin. Kaya, tingnan mo yung sarili. Anong halaga mo? Ang halaga mo ay wala sa iyo. Nasa Kanya. Dapat natin ito yung pagpasalamat. Ginawa niya tayo mga anak ng Diyos. Tayo Kanyang tinanggap, inaring Kanya, at dapat umasa tayo bilang anak ng Panginoon. Ito po yung aking pasasalamat. Tandaan natin, God is love, susunod ng pag-ibig ang siyang nakikita sa atin. Marami pong expression ng pag-ibig. Alam ng tao, kausap mo, alam ng tao nakakita kung pag-ibig ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. So ito po yung mahalaga na dapat natin ginagawa. Pag-ibig ang siyang nag-aari sa buhay natin. Pero mahirap maghari. Wala kang kapangyarihang gawin mo ang pagiging anak ng Diyos, malibang ikaw ay nakipag-isa sa kanyang anak. So bakit hindi mo kaya? Kasi hindi ka pa nakipag-isa sa kanya. Ito po isa tayo ng Panginoon. So kailangan natin pala, siguraduhin natin na tayo may pagkakaisa o sabihin natin, may pagsuko tayo, may pagtatalaga tayo ng ating sarili, pagkilala tayo sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kung sino talaga si Kristo, dapat natin siya makita. Kasi kapag hindi mo siya nakilala sa katotohanan kung sino si Kristo, mahirap sumamba. Mahirap magtiwala. Hindi mo siya masamba ng todo-todo. Mali pang naintindihan mo kung sino si Kristo sa buhay mo. Siya lang naman ang dumalang sa bawat isa sa atin. Siya lang din naman ang dahilan kung bakit tayo nilalang dahil sa pag-ibig ng Diyos. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo dapat sana mapahamak tayo. Kaya dahil sa kanyang ginawa, binuksan niya ang bagong buhay para sa atin ng kaligtasan at kasaganaan ng buhay sa hinaharap. Ang pangako ng Diyos wala dito, lahat ng dito iiwan. Ang mananatili ay yung sa taas lang, kung ano ginawa natin para sa taas. At ang tinatayo ng Diyos sa lupang ito ay yung ating relasyon. Kapag sinabi natin relationship, sa pag-ibig yan, hindi technical, kundi sa atin as a family, pamilya ng Panginoon. God made us one dahil sa dugo ni Kristo, dahil isa ang pinambili, pinantubo sa ating lahat. Wala tayong pag-asa, maliban si Kristo ang ating kakapitan at pagtitiwalaan. Siya lang naman ang nagsakripisyo, bagamat siya Diyos, akalain mo ang Diyos bumaba para lamang magkatawang-tawa at piligtas ka. Anong klaseng pasasalamat na dapat mo ibigay sa Kanya? Dapat natin maintindihan ang lahat ng ito. Sinasabi natin na si Kristo naglalang ng lahat ng bagay
Lagi natin naalala yung sinabi ni ng isang pastor. Sabi niya, ang kamay ng Diyos ang nagsabit ng langit, ng araw at bituin sa langit. Pero ang mga kamay din niya na napako sa krus para lamang iligtas ka. Kanino ka lalapit? Kanino ka magtitiwala? Kanino mong iaalay ang buhay mo? Kundi kay Kristo lang, na siyang gumanap ng lahat ng ito. Amen? Kaya sino ka ngayon sa harapan ng Diyos? Ano yung halaga mo ngayon? Ang halaga mo nasa sayo, desisyon. Kung makikipag-isa ka at magtiwala ka at ipaubaya mo ang buhay mo sa Kanya, ipag-iubig mo sa Kanya. Ito yung buhay ng isang tao may pagkilala sa ating Panginoon. Tanda natin yung favorite verse, yung Pastor Ben, siya namatay para sa atin upang tayo mabuhay para sa Kanya. Kanino ka nabubuhay ngayon? Siguraduhin natin, check natin. Ito yung maling pangunawa ng demonyo na binibigay sa iba. Kung ako'y mabubuhay na sa kay Kristo, ibig sabihin, di na ako na mabubuhay para sa aking pamilya. Isang maling gawa ng diablo sa isip natin. Tandaan po natin tulad ng ating narinig. Kapag sinabi ni Kristo, mabuhay ka para sa akin, ang sabi ng Panginoon, kalingahin mo ang pamilya mo ayon sa aking kagustuhan. Hindi ayon sa kagustuhan mo. Kasi kagustuhan mo, baka may pagpak sa pamilya mo, ayaw mo na, maiwan kayo. Pero ayon sa kalooban ng Diyos, kahit meron pang problema, magpapatuloy ka. Kasi ang patayan mo, si Kristo. Kaya mas mataas ang pwede mong gawin sa iyong pamilya kapag si Kristo ang sinunod mo. Hindi mo na pag-iiwanan. Lalo pang nagaganda ang relasyon mo dahil si Kristo ang siyang gumagabay at tutulong sa iyo kung ang dapat mo gawin. Bagamat sinabi niya sa akin, kasi gusto ng Diyos, higher standard, the highest standard na relasyon natin sa Kanya. Alam niyo, susud lang ang lahat. Tumataas ang lahat ng antas na relasyon natin sa ibang bagay. Kaya nga paparad kayo, kapag ang asawa niyo, kapatid niyo, anak niyo, sino man kasama niyo, kapag Kristiyano, kahit hindi ka na kaibig-ibig, iniibig ka pa niya. Amen? Hindi mo ba? Sabi niya, love your enemy. Kung hindi ka Kristiyano, gagawin mo yun, love my enemy. Batuhin pa kita. Pero hindi, iba yung Panginoon iba yung sinabi niya. Pray for those who persecute you. Kung kahirap pa kang gawin mo. Eh, ginagawa mo kahit apipilitan, dahil si Kristo magsabi. Kaya mapalad tayo, mga kasama ng mga tunay na Kristiyano. Ano? Kaya ang sabi ng Panginoon, patawarin mo siya. Sabi ni Pedro, ilang beses po, 7 beses ka. Sabi ng 7 beses. Ibig sabihin na katotoong humihingi ng tawad, patawarin mo. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya, huwag natin maliitin o sabihin natin na pabayaan ng iba kapag ako unahin mo, sabi ni Lord. Ibig sabihin, pag ako inuna mo, kung ano gusto ko, susundin mo. Tatas ang uri ng iyong pag-ibig, ng iyong disiplina, ng lahat ng magagandang katahiyan, lalong tumataas. Amen? At kalugod-lugod kang kasama sa iba. Kasi, Kristiyano ka. Punto lang, o wala ng punto lang, naintindihan ba natin ang buhay kung tayo may kaisahan kay Kristo. So, dapat tayo makipag-isa sa Kanya. Lagay mo tayo lahat ito. May manalangin po tayo. Kung gustong mabuhay, makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, lapitan natin ang ating Panginoong Yesus dahil lumapit. Alam, kahit mga Kristiyano na mapapabayaan pa rin. Kasi napapabayaan pa rin ang kanilang relasyon sa Panginoon kasi mali ang kanilang unawa sa biyaya, kaya naabuso ang biyaya. At madalas silang magkasala dahil may biyaya naman tatamad daw ang Diyos. May naghihintay pong hindi maganda sa mga akusado sa kabutihan ng Diyos. Tandaan natin, si Kristo'y namatay sa krus dahil sa kasalanan. Huwag natin abusuhin ang paggawa ng kasalanan. May paglalagyan ka.
ligtas ka man, may paglalagyan ka. May consequence po yan. Kaya po sa oras po ito, tayo po yung manalangin. Kung hindi man po yung banggitin sa inyong mga bibig, sa inyong pong puso, sa inyong isipan, manalangin po tayo, sabihin natin, Panginoon, sa oras po ito, ako po'y lumalapit, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala, sa lahat ng aking pagkukulang, lalo na sa aking kapabayaan. Patawarin po ninyo ako at sa oras po nito, aking pong ibinibigay ang aking sarili sa inyo. Aking pong isinusuko kung ano man po kalooban ninyo, ayon sa inyo salita, ang isang aking gagawin. At aking po ito ipinapaubaya, mahirap man, buhay man, ang kapalit, papaubaya ko sa inyo ang aking buhay. Salamat Panginoon sa inyong pag-ibig na dahil lamang sa aking kasalanan, kayo namatay sa krus. Ako po ito'y niligtas, kaya pinupuri po kita at sinasamba. Sa oras po ito, Panginoon, aking pong hiling, nagabayan po ninyo ako sa lahat ng aking gagawin. Bigyan ninyo ako ng karunungan, pangunawa sa inyong salita. At bigyan po ninyo ako ng kalakasan na magawa ko ang inyong kalooban. Maraming po salamat, Ama. Ang lahat po nito ay aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Jesus, kayo na po ang may-ari sa akin. Ito po ang aking dalangin sa kapulihan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapag-alaman po manalangin sa oras ito ito, Panginoon, sa oras po ito, aking po dalangin ang aking mga kapatid, Panginoon, na nanalangin, Panginoon, nagsumo ng kanilang buhay sa inyo. Aking panalangin na ayon sa inyong salita, puspusin po sila at pananahanan na ng inyong Panginoon Espiritu na mula sa araw ito ang inyong pong gabay, pagbibigay kaulungan, pangunawa, pandama, Panginoon, ng katotohanan ng inyong salita, katotohanan ng inyong presensya, katotohanan ng inyong pag-ibig, ang siya pong lumukong sa bawat isa. Panginoon, maraming po salamat. Dahil sa ating pagdalangin ng iyong mga banananghel ang isang patuloy na magbantay sa bawat isa ng sa amin. Magbantay, mag-ingat po, Panginoon. Salamat po at buwabay. Ito po namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming po kayo ng Jesus. Sa natin magsabi na, Amen. Ito makakatulong.